sama-sama tayong magiging saksi. Ilang minuto lang ang pagitan ng magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Pasay at sa Maynila. Unang nagkasunog sa Arnaiz Avenue, Barangay 94 sa Pasay City. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mula unang alarma, itinaas agad ang sunog sa ikatlong alarma. Mahigit isang oras bago naapula ang apoy. Wala namang nasaktan. Nasunog din ang 15 bahay sa Moriones sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 45 pamilya ang nakatira roon. Wala ring nasaktan. Sa Cebu City naman, malaking sunog at makapal na usok ang gumising sa mga residente sa Barangay Dulho, Fatima. Nasunog ang mahigit 30 bahay. Patay ang 13 anyos na binatilyo matapos hindi makalabas ng bahay. Kita naman sa isa pang video ang pag-akyat sa bubong ng ibang biktima na may kasamang mga bata. May mga bata na inihagis pababa ng kanilang mga magulang. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Bago sa saksi, nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal pasado alas 7:30 ngayong gabi. Ang pagputok na ito ay dulot ng contact o pagdikit ng tubig sa ilalim ng bulkan at sa mainit na magma. Umabot ng 600 metro ang ibinuga nitong usok. Nagkaroon din ng pagyanig sa bulkan na tumagal ng 3 minuto. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Huli kam ang pagliyab ng isang kotse habang binabagtas ang EDSA Ortigas flyover kagabi. Iniimbestigahan na ng otoridad ang sanhi nito. Saksi si Mariz Umali. Nilawan na naglalagablab na apoy ang kotseng yan sa bahagi ito ng EDSA Ortigas flyover northbound. Napahinto ang ilang motorista at bumagal ang usad ng mga sasakyan bago tuluyang matupok ang kotse. Kita sa kuha ng CCTV ang pagbaba ng driver matapos siyang senyasan ng ibang motorista. Sinilip niya ang likod ng kotse saka siya lumapit sa unahan. Pero di na sumakay ulit ang driver at dali-dali nang naglakad palayo. Habang ang kotse umaandar pa habang nagliliyab. Nabalot din ng makapal na usok ang paligid. Ilang saglit pa dumating na ang mga bombero para apulahin ito. May mga pulis din sa lugar. Naapula din kalauna ng sunog. Kwento ng driver nito, pauwi siya galing Pasay nang senyasan ng kapwa motorista at sinabihang tumatagas ang gasolina ng sasakyan. Napahinto at napatalo na lang daw siya ng bintana. Ayon sa Quezon City Police District Station 12 na may sakop sa insidente, nagtamo ng paso sa kaliwa at kanan pa ang driver ng sasakyan. Nagad naman daw nilapatan ng first aid na medical team ng MMDA. Kasalukuyan pang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at Bureau of Fire Protection sa sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Walang nadamay sa insidente bagamat nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko hanggang EDSA Shaw Boulevard. Ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, 3 ang pwedeng sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Una ay ang pagliyab ng tumagas na gas. Pangalawa, ang electrical fire o pagliyab ng mga dekuryente sa loob. At ang pangatlo, possibly yung catalytic converter na nag-overheat or engine na nag-overheat. Kadalasan, ang vehicle fire is caused by a modification that is not proper. Parang gasoline fire ito dahil may gasoline trail siya habang gumugulong siya sa flyover at may gas fire talaga sa lupa, sa ground. Means to say a fuel line has leaked or even by mere gravity that the tank was emptying onto the road. And lumiyab na siya. Paalala nila, pag pumapalya o nangangamoy ng sasakyan, wag nang ituloy ang pagmamaneho. Dapat may presence of mind. Itabi at itigil ng sasakyan. Wag din kalimutang mag-handbrake para wala nang maaksidente pang iba. Get out of the car. Don't wait. Get everybody out of the car. Mamaya na yung cellphone mo, mamaya na yung mga belongings mo. I think the driver did a very nice job of exiting his vehicle on time. Kung marunong, apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Pero para di na umabot sa sunog, sabi ng AAP, magkaroon ng regular preventive maintenance. Delikado rin daw mag-do-it-yourself sa electrical at fuel line. Kaya sa trained professional lang ito ipaayos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Malakihang oil price hike ang ipatutupad sa unang Martes ng 2025. May inaasahan namang refund mula sa Meralco. Saksi si Maki Pulido.
Dahil sa mga parating na refund, posible kayang may mga buwan ngayong taon na makaluwag kahit konti sa bill ng kuryente. Sa Pebrero, i-refund na ang halos 1 bilyong pisong hindi nagamit pero nasingil ng mga private distributors na pambayad sana sa mga experts ng Energy Regulatory Commission. Nasa 23 centavos per kilowatt hour yan para sa mga customer ng Meralco. We don't need those funds. So those funds need to be returned. Pwede pang tumaas ang refund dahil re-repasuhin pa ng Energy Regulatory Commission ang sobrang singil ng Meralco mula 2022 hanggang 2024. Pero kung may refund, meron ding increase. Sisingilin na rin simula sa Pebrero ang pinambili ng National Grid Corporation of the Philippines ng reserbang kuryente noong nakaraang taon nakatumbas ng 12 centavos per kilowatt hour sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nagkaroon ng mga sobrang singil dahil sa ilang taong pagkaantala ng regulatory reset ng ERC o ang kwentahan kung magkano ba ang isisingil sa mga customer. Kung maplansya na ang regulatory reset ng NGCP halimbawa, magkakaalaman kung magre-refund ba ito o magdaragdag ng singil. Kung magdesisyon ng ERC na payagan ng NGCP na maningil para sa mga proyektong hindi pa naman natatapos, katumbas ito ng 12 centavos per kilowatt hour increase. Pero aabot sa 1 peso per kilowatt hour refund sa loob ng 1 taon kung magdesisyon ng ERC na ang pwede lang singilin ay para sa mga nakumpletong proyekto. The resets will really need to be completed. So Meralco and NGCP. Para sa working student na si Rebecca, malaking bagay kahit ilang sentimong refund, lalo kung mauuwi ito sa bawas singil. Habang nag-aaral, nangungupahan si Rebecca dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Sana magka-refund kasi malaking tulong na rin yun, pangkain ko na rin yun, or pang tricycle papuntang school, pang sakay ng jeep. Ayun, parang siguro kahit barya-barya lang or konting rollback. Pero may isa pa siyang problemahin. Isa kasi ang tinitirhan ni Rebecca sa mga mawawala ng kuryente nitong linggo dahil sa maintenance ng Meralco. Nasa website at Facebook page ng Meralco ang schedule ng maintenance ng Meralco. Mahalaga kasi dito na masiguro natin na yung facilities natin are in tip-top condition para maharap natin yung hamon ng panahon. No? Alito, papasok ang summer months, tapos nun yung mga tag-ulan. Hassle pero titiisin na lang daw ito ni Rebecca na sumasideline bilang isang virtual assistant. Siguro kailangan ko na lang lumabas para maghanap ng establishment na nag-provide ng outlet. Pero napaka-inconvenient niya talaga sa akin. Big time oil price hike naman ang sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng 2025. Piso at 40 sentimo ang pagtaas sa kada litro ng diesel, piso sa kada litro ng gasolina at piso rin sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na kabilang sa mga dahilan ng taas presyo ang bawas produksyon ng OPEC Plus hanggang Abril at malamig na panahon sa Amerika at Europe na nagdudulot ng pagtaas ng demand para sa langis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Halos 1,000 driver ang binawian ng lisensya ng LTO dahil sa iba't ibang paglabag. Ang bilang naman ng mga nasangkot sa aksidente sa kalsada nitong holiday umabot na sa mahigit 700. Saksi si Rafi Tima. Nasa inner lane ng gray na van na yan nang bigla ito magdire-diretso sa kabilang lane. Nabangga nito ang isang puting van habang nakaiwas naman ang itim na SUV sa likod nito. Dead on the spot ang 4 na pasahero ng puting van at 2 ang sugatan. Nakaligtas ang driver nito. Nangyari ang disgrasya sa Davao-Digos Highway sa Barangay Binugaw sa Toril District, Davao City noong January 4. Base sa inisyal na investigasyon, as per alleged ma'am, no, sa driver, sa nakabangga is na wala ng control ang steering wheel. Pero nakita man nato sa CCTV ma'am, no, nga medyo kusog ang padagan. wala pang pahayag ang nakabanggang van driver na sinampahan ng patong-patong na kaso. Sa Cebu City, 2 sugatan ang tumagilid ng sasakyang delivery van sa South Coastal Road. Bumangga ito sa sinusundan nilang prime mover na bigla umanong huminto sa gitna ng kalsada. Sinubukan pang pumreno ng van pero bumangga pa rin sila. Ayon sa mga otoridad, mabuti na ang lagay ng driver ng van at pasahero nito. Patuloy ang investigasyon. Sa datos ng Department of Health, umabot sa mahigit 700 ang kabuang bilang ng kaso ng mga nadisgrasya sa kalsada nitong holiday season. Halos 500 dito, motorsiklo ang sangkot. Sa mahigit 700 kaso, 8 ang nasawi. 5 rito ay sangkot sa mga aksidente sa motorsiklo. Karamihan din daw sa mga naitala, walang suot na safety gear gaya ng helmet. Mahigit 100 naman ang nakainom ng alak.
Ayon sa Land Transportation Office, nitong 2024, karamihan ng halos 1,000 lisensya na kanilang nirevoke o binawi dahil sa paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ang iba dahil sa questionabling paraan ng pagkuha ng lisensya. Ang iba naman dahil sa double license o pagpalsipikan ng dokumento. Ang iba naman nasangkot sa mga viral video sa social media. Per our records, per history, yes, ito yung pinaka madami na na-revoke na license because of our aggressive stand. Kung ma-revoke man ang lisensya, posibleng hindi mo napayagang kumuha nito ang driver sa loob ng 2 hanggang 4 na taon. Depende yan sa kanilang violation dahil may ilan na habang buhay nang hindi makakakuha ng lisensya. Posible rin daw mabawi ang lisensya kung may mga naipong maliliit na violation ng driver. Every violation mo, may katumbas yan na demerit points. So pag naubos mo yung 40 na yun, yung iyo pong driver's license is automatically nare-revoke. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pila na ang mga deboto sa pagsisimula ng pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Saksi Live si Bea Pinlac. Bea? Ma'am, nagpapatuloy na ang tradisyonal na pahalik o yung tinatawag nating pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Mas maaga yan sa nakaplano sanang simula nito mamayang alas 12 ng hating gabi. Kanya-kanyang bitbit na panalangin ng mga debotong pumipila para sa pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Ang ilan sa mga nakausap natin, first time lang makisa sa pista. Pero ang iba, higit 1 dekada na raw itong ginagawa kasama ang kanilang pamilya. Nagsimula ang tradisyon ng pahalik o pagpupugay kanina pagkatapos isagawa ang misa para sa mga volunteer dito sa Quirino Grandstand. Hindi pa naman gaano kabigat ang pila sa mga oras na ito pero ang ilang nakausap natin inagahan na raw para hindi makipagsabayan sa inaasahang dagsa ng mga deboto bukas. Paalala naman ng simbahan, mag-sanitize bago at pagkatapos hawakan ang imahe ng Nazareno at iwasan din ang literal na paghalik at kung pwede ay magpunas na lang ng panyo at tuwalya sa krus at paa ng imahen ng Nazareno. Mas maganda yung maaga man para makauwi kasi marami na tao bukas. Kasama ko si mga apo ko. Kaya kailangan ko talaga maaga. Kasi may mga pasok pa sa bukas yung mga batang ito. Gusto ko pong maranasan naman ang paghalik kay Poong Nazareno kasi po sabi ng marami pong natutupad na hiling. Kaya sumama na ako sa mga anak ko, apo ko. Ma'am, sa mga oras na ito ay umikli na yung pila kumpara kanina at hindi na gaano kahaba kumpara naman sa mga nakaraang taon. Live mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.